and that is ouster moves against Vice President Sara Duterte via impeachment that the House Justice Panel has declared the third and fourth impeachment complaints against the Vice President sufficient in form. Substance ba? For details, here's our mobile journalist, Amy Atienza. Amy, okay. Kanina, narinig natin, nabutan ko si Congresswoman Laila De Lima sinasabi na kino-contest niya yung 1 year na tinakda ng Korte Suprema. Pwede ba bang discuss yun, Amy? Yes, good afternoon, Lord Denise. Kanina nga, bago ma-declare na sufficient inform yung third at fourth impeachment complaint laban nga kay Vice President Sara Duterte, naging mahaba yung diskusyon ng House Justice Committee tungkol naman dun sa first impeachment complaint dahil kung maalala natin, noong February 2, 2026, pinal itong first impeachment complaint led by the Makabayan Coalition kung saan nga dinadali din nila si VP Sara tungkol nga dun sa confidential funds, grave threat to high-ranking officials, at pati na rin yung sa testimony nga ni Ramil Madriaga tungkol sa kanyang electoral campaign ng 2022. Kanina may mga disagreements dahil nag-present nga ng motion itong si Representative Joel Chua na sinasabing iset aside muna itong first impeachment complaint at dahil din yan sa naging manifestation ni Representative Keith Flores na parang nilalabag nga daw itong 1-year bar rule ng Supreme Court pagdating sa pagpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil kung maalala natin, February 6, 2026 yung initial decision ng Supreme Court para nga pwedeng mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero nauna na itong Makabayan Coalition na nagkaroon ng revision doon sa decision ng Supreme Court na pwede na nga maghain ng reklamo muli laban sa vice starting January. So yun yung ini-explain kanina ni Representative Laila De Lima na doon nga sa nailabas na revision of decision ng Supreme Court, pwede na. So technically ay sufficient inform naman ito. At yun nga, nagkakaroon pa rin ng disagreement. So far, yung update natin dyan, hindi pa rin na kinakailangan pang i-resolve ng House Justice Committee kung ano nga ba yung talagang mangyayari dito sa first impeachment complaint. At yun nga, kailangan pa nilang pag-usapan kung sufficient inform nga ba ito dahil nga doon sa 1-year bar. Okay. Amy, habang nag-uusap tayo ngayon, may move to set aside the complaint of Makabayan Black. Ito ba yung una? Ito yung una, no? Tama? Yung first impeachment complaint. Narinig ko kanina si Congressman Tino naman, sinasabi na, hindi ba dapat parang patibayin natin yung rules natin? Kasi as co-equal branch, parang hindi tayo pwedeng bagu-baguhin na lang ng isang co-equal din yung rules natin. Yun yung sinasabi kasi nga pag titingnan natin kasi yung decision ng Supreme Court before explicitly, yung pinakaunang decision nila, explicitly sinabi nila February 6, 2026 pa pwedeng mag-file. Tapos dito naman sa naging revision nga, wala daw explicit na sinabi kung kailan nga pwedeng mag-file. Pero dahil nga doon sa stand na hindi naman daw nailagay sa order of business yung tatlong impeachment complaints noong 2024, technically, pwede na ulit mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. So, ang ginawa dyan nga nung Makabayan Block, talagang nung as soon as possible ay nag-file na sila. Dalawa yan, Lino. Una nga yung sa Makabayan Coalition, pangalawa yung sa Tindig Pilipinas na technically nag-back out earlier today. Kahapon pa lang, i-announce na nga na magwi-withdraw na sila doon sa kanilang impeachment complaint. Pero yun nga, napag-diskusyonan din kasi dito at doon din sa nasabi sa press conference nga kasama yung House Justice Panel, sinasabi naman nila na kinakailangan pa rin talagang tingnan, hindi naman daw sa naninigurado sila, pero yung technicalities lang din dahil nga marami nga nagdi-disagree na dapat nga hindi, madami nagdi-disagree na sa date ng filing noong first impeachment complaint ng Makabayan Coalition. Okay, may withdraw kahapon March 1, ano? Pero ngayon, sinusuportahan daw nila yung third impeachment complaint para mapabilis yung proceedings. Maaari mo bang ipaliwanag ito, Amy? Kahapon, nag-release nga ng statement itong Tindig Pilipinas Amy? Pinapangunahan nga ni Kiko D na sinasabi nila withdrawal na itong second impeachment complaint at kanina rin ay
ng Justice Committee. So technically, expedite yung process ng impeachment complaint kasi technically parehas naman yung nilalaman nito at kung maalala din natin, ang nag-endorse kasi nitong second impeachment complaint ay si ML Party List Laila de Lima at si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Tapos sa third naman na impeachment complaint, andun din ang nag-endorse din yan ay si ML Party List Laila de Lima, ML Party List Representative Laila de Lima. So technically, binibigyan nila ng suporta ito. That does not necessarily mean naman daw na itong third impeachment complaint ay kasama na din sila sa mga complainants. Talagang pinapakita lang nila yung suporta nila para mapabilis nga ang proseso nitong impeachment laban sa Vice Presidente. Complaint, Amy, ito yung galing sa church, no? Sa mga members ng Catholic Church, tama? Ito yung final ng clergy groups sa pangunguna nga din ni Reverend Father Joel Sabalia, na kinikilala din natin as Sabalia et al. Complaint. May 98 pages ito and technically yung grounds nito for impeachment ay doon nga sa nakafocus din doon sa betrayal of public Amy? graft at saka graft and corruption dahil nga sa alleged na misuse of confidential funds, pati na rin na doon sa nasabi nga nila na grave threat to higher-ranking officials. Okay. Amy, ano naman yung nangyari? Na-discuss na rin ba yung fourth complaint filed by Attorney Cabrera? At ano na nga ba yung timeline ngayon naman para dito sa impeachment complaints? Kasi yung isa na set aside, yung pangalawa, withdraw na. Third and fourth, I believe yung session din has been adjourned. Ano ang timeline dito para sa impeachment complaints kay VP Sara? Yes, technically, Dennis, adjourned na yung session at nasabi na nga na sufficient inform itong third at fourth impeachment complaint na naihain nga sa Kamara dahil ito namang mga impeachment complaints na to naihain beyond February 6, 2026. So hindi na na-question dyan yung one-year bar rule. Kanina, nagkaroon nga ng press conference nitong House Justice Panel. Sinabi na bukas ang inaasahan lang ay yung determination ng sufficiency in substance nitong dalawang impeachment complaints dahil nga na-set aside itong first na impeachment complaint. So yun pa lang naman yung ine-expect natin and if found naman na sufficient in substance itong dalawang impeachment complaints, syempre dyan na nga muling magpapadala ng letter itong Justice Committee para nga magkaroon ng response from the Office of the Vice President, pati rin from Vice President Sara Duterte. At doon na sila magtutuloy-tuloy nga pero dahil nga nakaset aside itong first na impeachment complaint, technically hindi pa talaga mapapag-usapan yung sufficiency in form and in substance niyan sa mga susunod na araw. So, ang focus ngayon ay itong third, pati na rin yung fourth na impeachment complaint na naihain nga sa Kamara. At nailagay din naman sa order of business within 10 session days at na-refer nga sa House Justice Committee within 3 session days. Amy, okay, isang paglilinaw. So, sa araw na ito, nag-vote ng sufficient inform itong pinagbotohan na sufficient inform ang alin? Technically, pinagbotohan dito yung sufficient inform nitong initially apat, pero dahil nga nag-withdraw yung second at na-set aside yung first, yung third at fourth impeachment complaint lang yung na-declare nila na sufficient inform. So pag sinabi din natin sufficient inform, ayon din sa paliwanag ni Representative Luis Tro na siyang chairperson itong House Justice Committee, kailangan daw ay verified yung complainants under oath itong mga complaints, pati na rin may proper Amy, endorsement so bukas din, from Amy, the members of the House of Representatives. Amy, bukas pagbobotohan naman, bukas rin pagbobotohan yung sufficiency in substance, tama? So Okay. yun dun sa schedule nila. So today talaga yung 4, Okay. tapos bukas and also sa Wednesday, doon yung sufficiency in substance. Alright. Maraming salamat sa ating mobile journal dyan sa Kongreso, si Amy Atienza.